So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin at meron tayong nakita ngayon na bago ni Skygo. Ito yung Skygo Wizard 175. So umpisa na natin yung walk around para dito at sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Sulit nga ba? Ngayong 2024, ito umpisa na natin yan. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start tripping. Till you're the only one standing up straight with it. Ano nga, para sa kanyang presyo, papakita ko na lang din sa inyo dyan sa screen kung magkano nga ba yung kanilang cash, yung kanilang down payment, tapos yung monthly nitong bagong Skygo Wizard 175. So marami silang variant ngayon, color variant. Papakita ko na lang din sa inyo siguro sa mga susunod na video natin, pero focus muna tayo rito. Walk around na natin at ano nga ba ang bago dito sa Skygo Wizard 175 at kung ano nga ba yung mga pinalitan nila, dinagdag nila, tsaka in-upgrade nila para dito sa motorcycle na to. So, let's go! So, ayun na nga, mapapansin agad natin, wala na yung cowling niya dito sa headlight, yung parang may takip, di ba? Tapos, ang kanyang headlight ay naka-LED na rin. Kung napansin nyo, kung napanood nyo dati yung TM175 ng Monarch, halos same lang din sila. Pero meron silang mga pagkakaiba. So, mas upgraded itong si Skygo ngayon compared dun kay Monarch. So, mamamaya, sasabihin ko na lang din sa inyo. So, yun na nga, LED, yung ating headlight, medyo malabo din yung ating salamin or yung glass na ginamit dito. Meron din tayo rito mga chrome, silver design. And yung ating signal light is naka box type din. So, same lang din sa Monarch. Naka ano rin siya, metal din yung kanyang bracket dito. Tapos malaki din, bulb type din siya, halogen bulb, and naka rubber boots din tayo rito, naka telescopic fork. Pero sana dito din maglagay si Skygo ng parang bracket dito. Tapos may nakalagay na Skygo, di ba? So ayan, kanyang telescopic fork, maganda yung paint job, maganda rin yung kanyang front fender, metal din siya. And mahaba din. So meron tayong bracket dito para sa mga wire natin at hindi siya sabog. Okay? So naka drum brake dito sa harap. Naka wide spoke din tayo. U1 Ching yung kanyang brand and yung ating size is 2.75 by 17. Tube type pa rin naman ang isang to. So mga pang ganitong tricycle or mga pang tricycle, ganito talaga halos yung design ng ating tires. So dito naman, meron tayo ritong lock para in case na kapag kailangan yung mag-park, pwede nyo i-lock yung motorcycle. So built-in na rin siya ng butas dito or para sa sidecar natin. Yan, nakaabang na siya. Tapos maganda rin yung mga hinang dito or yung mga pagkakadugtong, diba? Tapos mas upgraded or mas maganda. Sabi nila boss na mas maganda ngayon yung makina ng Skygo Wizard 175. So, ayan, naka Euro 3 na rin to. Tapos yung itsura ng ating makina mas malaki. Yan. Tapos maganda rin yung ating carb na ginamit dito. So, sa kickstart, maganda rin yung design. Yan yung design niya ngayon. Tapos yung ating tambucho, yung itsura ng ating elbow, napakahaba din yan. And then, meron tayong cover na metal dito. Tapos gusto ko rin dito itsura ng ating rear brake pedal, napaka-smooth lang din. Malapad yung ating tapakan. Yan o, napaka-smooth lang. And then yung ating foot pegs, hindi siya napiflip, pero combination ng rubber and metal. And napansin din natin dito, yung tangke, malaki na din. So, iniba nila yung tangke ng Wizard ngayon compared dun sa old model. Ayan. So, yung design niya, halos same nung sa TM175 ng Monarch. Diba? Kung mapapansin nyo. Yung ibang kulay lang to, meron silang variant na, color variant na kulay green yung decals. So, si Monarch kasi, ang nakita natin is yung blue, red, yun yung nakita natin sa kanya. Yan. So, yan, may Skygo na decals or sticker.
Tapos dito rin meron tayong Euro 3 and then Wizard na 175. Yan. Yung filter nandito sa side na to. Ayan. So, naka dual shock, adjustable naman to. So, kung pwede nyong dagdagan or kung gusto nyo pa magdagdag ng shock dito, pwede kayong mag-additional dito. Side by side naman yan. Swing arm, maganda rin yung ating swing arm na ginamit dito. Tapos yung foot pegs, nandito siya naka-attach sa swing arm natin. So, combination din ng rubber and metal yung foot pegs para sa angkas. Tsaka smooth lang. Di ba? So, naka-drum brake din dito sa likod. Naka-ward spoke din tayo. Ang size naman dito ay 3x17. So, tube type pa rin naman to. Yan. Pero mas maganda yung tires dito sa likod Mas mabalahibo siya. And then, napansin natin dito, yung bracket. Iniba nila yung itsura. Yung design. Kasi, yung dating bracket, ganito yung itsura. Nilagay nila sa Monarch. Ayan. Kita nyo to, ito yung Monarch na TM175. Iba halos same sila, pero iba yung ating bracket dito. So, yung dating bracket ni Skygo nilagay dito sa Monarch. Diba? Yun yung mga upgrade. Tapos yung makina, iba yung itsura din ng makina nito. Ayan. Diba? Yung makina ni Skygo, iba din. Yan. So, yung bracket, kita nyo yung bracket niya. Diba, mas malapad siya ngayon. So, pwede na to. Nakaabang na. Pwede na kayo maglagay ng top box. Tapos, pwede rin dito, saddle bag sa gilid. Diba? So, sa kanyang taillight is naka-LED na rin tayo. Same din kay Monarch na naka-LED rin. Yan. Pati yung kanyang headlight, LED rin yun Box type din yung ating signal light. Yan yung itsura niya. Okay, lagay ng plate. Tapos, yung extension ng ating fender, plastic naman siya, tsaka flexible, and to, metal naman to. So, meron din tayo ritong lagay ng helmet. In case na gusto nyo magsabit ng helmet, tapos naka-secured, ayan, pwede nyo ilak dito. Meron din tayong chain cover, yan, flexible din, and then yung ating size ng sprocket is 42T. Yan, malaki din yung sprocket size dito. And, ito nga yung ating makina. So, iba din. No, iba pa rin yung itsura ng makina ni Skygo na ginamit dito compare kay Monarch. So, 5-speed na rin to. Naka-dual head shifter din tayo rito. Side stand, smooth din. Ayan, smooth lang din. Tapos yung upuan, halos parehas nung kay Monarch yung ginamit dito. Ayan. Tapos yung kapal ng foam, sobrang kapal ng foam na ito. Hanggang dito sa OBR. So, meron tayong 175 and 4-stroke dito sa side. And yung ating handlebar. Naka-upright position tayo rito. Ayan, mapapansin natin dito. Si Monarch 175 kasi, yung panel gauge niya is naka-digital and analog. Ito naman is naka-analog type C Skygo. Pero kagandahan, meron tayong USB charging port dito. Same din yung kay Monarch. Ayan. Pero dun sa panel niya, makikita natin RPM, speedometer, odometer, signal light, gear indicator. Meron tayong digital dito na maliit. Fuel gauge dito sa gitna. Tsaka maliit lang din. And then, pag naka-high beam. Itsura ng ating susi. Meron syempre yan na logo ni Skygo. Maliit lang din. At simple lang yung ignition. Sa mga switches, halos same pa rin naman yung ginagamit ni Skygo dati. Yan, hindi naman siya masyadong special dito. Ordinary plastic na ginagamit ni Skygo. So, sa lever, smooth lang din yung front brake. Meron tayong rubber dito. Sa mga switches niya, meron tayong on and off ng kanyang park light, headlight. Meron tayong built-in hazard, electric starter. Yung ating grip, simple lang din. Hindi siya ganun kakapit. Tsaka medyo payat. Yung throttle niya malalim. Pero responsive din, Dito naman sa side, yung clutch natin. Ayan. Smooth lang din. Meron din tayong rubber. High and low. Wala siyang flasher. Signal light. And busina dito sa ilalim. So, sakyan naman natin itong motorcycle na to. Kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko ang ganitong pang Pantra. So, kuha na natin yan. Be ready to fight and be ready to kill.
You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the faster. Okay. Unang upo dito sa Skygo 175 ng Wizard. Okay, side stand natin. Maganda rin naman siya i-side stand. Mukhang di naman siya alanganin i-side stand sa mga delikado. So, 5'2" yung aking height. Unang upo natin dito sa Skygo Wizard. So, alin nga ba ang mas feel ko na mas mataas na kay Monarch? Kasi si TM175 nasakyan din natin last time. Pero mukhang same lang sila ng seat height. Same lang. Pero magaan yung motor. Kahit sabihin natin na medyo tingkayad tayo rito. Hindi tayo naka-boots ngayon, naka-regular shoes lang tayo. Pero ayan, kita mo naman na pwede nating bitawan, 'di ba? Tapos ganyan ang itsura natin kapag nakabukaka. Okay? Pero syempre itataas natin yung ating paa dito para hindi tayo masyadong maalangan, lalo kapag nasa traffic tayo. And yung kanyang shock, maganda yung shock din sa harap. Sa likod, dahil sobrang lambot ng ating shock dito sa shock tuloy. Sobrang lambot ng ating upuan, yung shock medyo hindi ko masyadong maramdaman. Pero ayan kita nyo naman, 'di ba? Turning radius niya malawak naman din siya, pero mukhang hindi ka naman alanganin dito. Or hindi ka kakain ng malaking space kapag mag-U-turn ka. Ayan. Sobrang relax lang nung natin dito, sitting position natin dito. Tapos maluwag yung ating OBR seat, 'di ba? Kasya kahit gaano kalaki or kataba yung ating OBR. Ayan. So maganda yung ating tank, malaki. Tapos ayan, pang long ride pwede din to. 175 siguro naman, hindi ka na mabibitin sa arangkada at saka sa torque nito, 'di ba? So ayan, para sa 5'2" na kagaya ko, abot natin siya. Okay? So syempre sa side stand natin para malaman natin kung madali din siyang side stand. Madali lang, 'di ba? Ayos. So yun nga mga best, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark Lee. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.